Breaking news po mga kababayan. Jessica Soho, hindi na nakapagpigil. Binanatan na si Erwin Tulfo. Halaka. Merong pagkakataon mga kababayan sa kanyang interview. Dito si Erwin Mangkanor Tulfo, Bendalo. Nahuli po at bistado. Bakit mga kababayan? Dito natanong kung malinis bang politiko si Erwin Tuplok, Bendalo. Nako mga kababayan, nagkautal-utal at hindi masagot ng direktahan ang tanong na ito. Dahil nga po mga kababayan, yung mga inaasta na mga Tulfo, akala mo mga powerful at may bira. Talagang feeling mga untouchable tubol. So dito mga kababayan, dahil po sa mga issue ni Erwin Tulfo dito, na kung dati-rati, talagang bumibira ng mga kurakot na politiko at minomora kahit sino. Mga kababayan, binalikan po ni Jessica Soho ang kayabangan nito. Matatandaan natin na binastos at hindi nirespeto ni Bendalo, Mangkanor, si Marcoleta at SP Cayetano na sinabihan pang bibit-bitin at kukwelyuhan at ipapaaresto sa mga pulis. At sa pagyayabang ng Tulfong ito, sinabihan din ang mga empleyado ng Senado na kanyang pagtatampal-tampalin dahil hindi marunong umintindi at sumunod sa utos. So dito mga kababayan, ipaparinig ko muna sa inyo itong intro natin, paano binanatan ni Jessica Soho, pasimple mga kababayan, pero may tama sa leeg mga kababayan. Ito, na corner. Talagang basag si Tuplok. Panoorin po natin. Malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. So, bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? Merong mga kumalat na mga video mo in the past na binibira mo si Trillanes, si Risa Ontiveros. Tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros. Makinig kayong dalawa, ha? Pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas kayo. That was me. Yeah. So paano yun? Magkakakampo na kayo? Well, because syempre yung paninindigan mo before as a journalist, trabaho mo yun di ba? Now I understand kung ano yung paninindigan nila, pati yung sa kabila, kung ano yung pinaglalaban nila. The more you get closer to them and work with them, the more you learn about what they're fighting for rather than looking from the outside. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. So bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? Mga kababayan. Senator Tulfo, malinis kang... Mga kababayan, nakita nyo po ang pagre-reasoning ni Erwin Tuplok na talagang baka sa kanyang muka na guilty ito. Mga kababayan, pag ikaw ba ay journalist o taga-media, pagpasok mo ng politika, mababago ba ng prinsipyo mo? Mga kababayan, interesting po ito. Nakita nyo, dati niyang binabanatan, ginugulpi araw-araw, itong si Kiko Trillanes at Risa Ontiveros. Talagang nagawa pang murahin at sabihang bugok at demonyo ang mga ito. So ngayon, nagulpi ni Jessica Soho. Tignan nyo po yung full video ha. Ito po. Pakinggan po natin. Matapos ang pagdinig nitong Huwebes, Majority leaders hereby. may pagdinig din ang Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Faction sa Lunes sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo.
Ayan na mga kababayan, si Erwin Tuplok, Dabendalo, binansagang Mangkanor dahil mahilig sa bebot. Dito mga kababayan, hindi na nagpatumpik-tumpik, hindi na nag-atubili si Jessica Soho. Talagang binalandra ito. Binalandra itong si Erwin Tulfo. Isipin mo mga kanong journalist daw siya, matapang siya. May prinsipyo dahil trabaho niya ito. Binabayaran siya. Kaya kailangan niyang tirahin ito. Di, syempre, sumasahod dito. Trabaho ko ito eh. Pero the more everyday nakasama ko sila, na bagong ang aking prinsipyo, nakilala ko sila ng gusto, yung pinaglalaban nila ay naging ipaglalaban ko din. Wow, Erwin Tulfo. Talagang bendalo. Natatapalan ng pera at manita ang prinsipyo. Mga kababayan ko, dating laging Tatay Digong, magaling. Idol ko si Digong. War on drugs, idol ko ito. Aba, naka mga kababayan. Abay, anti-war on drugs na ito si Tuplok Mangkanor na bago ng sistema. Naku po, tuloy natin. Hi, Miss Jessica. Nitong Biyernes, nakapanayam ko siya at hiningan ko na rin ang panig tungkol sa mga paratang sa kanya. Senator Erwin Tulfo, maraming salamat sa interview na ito. Welcome. Opo. Una, yung mga ibinato sa iyo kahapon sa Senado. 2 beses ka raw tumanggap ng nakamaletang mga pera. Doon nga ako nagtataka, Jessica, kasi sa kanilang earlier affidavit, 1 beses lang ang na tumanggap. Tapos yung bilang dumami ng dumami. Tapos may mga amounts na. Ang problema, nung kahapon, nung tinanong na sila, wala silang maibigay na supplemental na documents or evidence. Madali kasi, Jessica, na magtuloy. Binigyan ko siya ng ganun. Pero anong dokumento mo? Wala bang picture? Oh, ayan mga kababayan, wala daw picture. Abay, antayin mo. Nag-iimbestiga pa. Kung hindi ka guilty, bakit iniiwasan mo ang 18 Marines? Sinabi mo, ipapatawag mo. Inahamon mo. Iniimbita mo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee mo. Pero nung nagpunta, hinarang mo. Diba mga kababayan ko, ang galing ni Tuplok. Makikita mo sa kanyang muka, mga kababayan, na may something sa kanyang reflection na tila may tinatagong sikreto na ayaw mabulgar. So dito, dinerecho, mga kababayan ko. Totoo ba na tumanggap ka ng mali-malit ang kwarta? Aba, dininay mga kababayan, sino ba namang aaming magnanakaw na siya ay nagnakaw? Diba mga kababayan? O ituloy pa natin dito. Naku po, nasuplak ito eh. Ganong kalaking pera, hindi mo man lang lilitratuhan na natanggap na boss or papapirmahin mo doon. Siyempre, that may katibayan. Number 2, flood control daw yun. Itignan mo ang records ng DPWH, wala akong flood control or any infrastructure project from since I joined yung Congress ng around 2023 hanggang pumasok ako sa Senado. Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Nako. Nag-get po namin doon. Isa pa sa mga nabanggit Mangkanor. kahapon dun sa hearing sa Senado, sex trafficking. Hindi ko alam Nako kung po. sana Mga kung siya kababayan. nagdala, willing ako kaya iimbitahan namin sila sa Lunes. Kasi sasabihin ko sa kanya, maari ba sa susunod na hearing natin, dalhin mo yung mga babae na binigay mo. Having an evidence is one thing, di ba? Mga kababayan, sumugod po ang grupo ni Attorney Levito Baligod sa Senado. Hinarang ng mga bataan ni Tuplok. Hindi niya pinapunta mga kababayan. Kaya si Attorney Baligod, nag-press con na lang sa opisina ni Robin Padilla. Naka-naka mga kababayan, itong si Tuplok, tinawag na kargador. Ang mga ex-marine na ito, hindi na daw pwedeng tawaging mga marines kasi may mga kaso ito at mga nag-awol,
Bobo ka ba? Halimbawa, ex-teacher ka, hindi ka na nagretiro ka na. Bobo. Tapos, magpa-part-time job ka sa isang tutorial academy. Anong tawag sa'yo? Hindi ka pa pwedeng tawaging ex-teacher? Bobo! Diba mga kababayan? Kaya yung reasoning nito, pati kapatid niya, diskumpiyado eh. Hindi ka pwedeng maging Blue Ribbon Committee sa baba ng utak mo. O, kita nyo ha? Senator Erwin. Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? No, I love my wife and my children. So, I cannot do that. It's illegal from the very start. Tingin na Alam nyo mga kababayan, sa tingin nyo, gagawa-gawa ng kwento itong mga sundalong ito. Nakita nyo naman yung kanilang press con mga kababayan. Pinaparatangan pa sila na binayaran daw ng 5 milyon. Nakita nyo yung isang marin na yun, namatayan ng kamag-anak. Sabi nga niya, kung may 5 milyon ako, napagamot ko yung aking kapatid na may tumor. May sakit ito, yan, namatay lang, kamamatay lang. Sasabihin nila, nabayaran kami ng 5 milyon. Sa tingin mo, gagawa-gawa ito ng kwento para siraan ka. 'Di ba? Sino ka para siraan ka? 'Di ba mga kababayan, kita nyo itong tuplok na ito? Tapos, babastusin niya si Marcoleta, nakukwelyohan niya at bibit-bitin niya. Nung pinalagan, nagsusori na. Ang kupal. 'Di ba mga kababayan ko? Tuloy pa natin. namin doon yung media forum. Yun ay press conference nila. Bakit illegal? Number one, si Acting Senate President Gatchalian nagbigay ng instruction ng work from home ang mga empleyado. So, hindi pumasok ang mga tiga Blue Ribbon. So, yung ginawa nila kahapon, wala pong basbas yun, walang mga stenographer, walang mga recorder. Definitely, hindi po maipo-forward yun sa ika nga korte, yung mga pinagsasabi ng tao na yun. Ngayon, kung gusto nilang may record, dumalo sila sa Lunes. Imagine Nakita calm, nyo, hydrated ang skin with kanyang no redness. kayabangan. Hindi daw lehitimo ang naging hearing nila Marcoleta at Cayetano. Di ba mga dito, mabubuljak itong taong ito. Kayo ba ay legit? Ay, tatanong ni Jessica Soho yan. Tuloy pa natin. Or si Erwin Tulfo, party list representative siya. Korte, yung mga pinagsasabi ng tao na yun. Ngayon, kung gusto nilang may record, dumalo sila sa Lunes. Bago naging senador si Erwin Tulfo, party list representative siya ng ACT-CIS o ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Incorporated na nasangkot din sa flood control scandal. Ang dalawa sa mga nanalong nominee nito, ang magkapatid na Eric at Ed Vicya, pinaratangan din ng mga anomalya. Naging party list ka with Representative. ACT-CIS, di ba? You were the 4th nominee pero nag-resign yung pangatlo kaya nakapasok ka, tama ba? Third, yes. Pero ang data na nakita namin was for 2025, ACT-CIS got bilyones, although hindi ko alam kung covered pa ng iyong term yun. I was out of Axia. O isipin nyo mga kababayan, nasa listahan, bilyon! Ang nakubra ng ACT-CIS tapos itatanggi mo. O tignan nyo nabuljak ni Jessica Soho ito. Talagang sinungaling itong tuplok na ito. Yes, noong 2025 eh. Wala kang nakitang ganong kalalaking Wala mga pondo. I was the third nominee. May first nominee kami, second nominee. Pero ako wala. Kahit na siguro mag-imbestiga sila sa DPWH or sa House mismo, I don't think so. Pero care yung of sa akin. ACT-CIS mismo was your backer, di ba? When you ran for the Senate. I became a politician because of AXIS. So you benefited from whatever largis or whatever pork barrel or pondo or allocables na nakuha nila. No. Is that not the case? No, not the case, not the case. Kahit na kaya nga I'm willing and open to be investigated. I'm willing and open to be scrutinized yung mga nakuha ko sa Congress when I was with them. I was there like Alam nyo mga kababayan, gusto pa ni Erwin Tulfo na gawing star witness yung mga congressman. Kupal!
Ang mga congressman, ang gagawin mong star witness, tanga, bobo. Saan ka nakakita, congressman, gagawin mong star witness? Diba, dyan nang galing ang mga magnanakaw. Dyan galing ang mga buhaya. Eh, syempre, isasalba ka ng mga yan. Kahit ano, imbestiga ng Kongreso. Diba, gagawin ko silang star witness. Naku, bali-balita ito, mga viral po ito. Gagawin niyang star witness ang mga buhaya. Naku po, mga kababayan. For only like for about a year. Yung ACT-CIS, yung Yap Brothers, nasangkot yun sa mga anomalya, di umano. Yeah, allegedly, yes. Sila raw. Pero I think wala pa naman silang kaso na lumalabas talaga. Pero nasampahan sila ngayon, meron silang ongoing sa ombudsman and under investigation. Eh kaso mga backer mo sila, di ba? Sila sumuporta sa'yo, yung kanilang party list, yun ang nagdala sa'yo sa politika. Ako ang Sakit. sumuporta sa party list nila. Ala, yabang. Sinuportahan ko dahil tulong na Naniniwala ba kayo na hindi siya sinuportahan ng kanyang party list? Naku po, mga kababayan ko. Makikita mo talaga ang taong sinungaling. tumutulong sila. Sabi ko, ano ba nangyari ito? And they're denying. So you have to give him the benefit of the doubt. Iimbestigahan mo rin ba sila kung kinakailangan sa Senate Blue Ribbon Committee? Of course. Dapat yung magtuturo sa kanila ay backed up by evidence. Mr. President, I move to elect the following senators as chairpersons of the following committees. Chairman Erwin Tulfo, the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee that's going to investigate people in government and transactions, etc., hindi ba parang it's important na you can also withstand scrutiny? Ikaw mismo as the chairman, dapat walang bahid ng kahit na anong anomalya o anumang kontrobersya. How do you look at this? Nasa sayo yung bola. Patunayan mo na talagang tumanggap ako and then I'm ready. Didalhin mo sa korte. I'm open. O, kita nyo mga kababayan, kapit to ko, dalhin daw sa korte. Alam mo, Erwin Tulfo, kung meron kang kredibilidad, kung meron kang kahihiyan pa sa pagmumukha mo, ikaw na mismo, pati si Ben Tulfo na kuya mo, ayaw kang maging Blue Ribbon Committee. Kasi nga, saksakan ka rin ng mga issue sa buhay mo. Malinaw pa sa sikat ng araw. Yung mukha mo talagang halatado at bistado. Isipin mo, gagawin mong mga star witness yung mga congressman. Saan ka nakakita ng ganito? Bobo! Inimbitahan din daw ng committee ni Tulfo ang 18 Marines. Bagamat kakasuhan din daw niya ang ilan sa kanila ng libel. Inimbitahan mo sila sa Senate Blue Ribbon Committee pero kakasuhan mo rin sila? Isisipot sila, yes. Oo. Para naman nga impartiality, mahirap naman yung ako pa magtatanong, di ba? Hahayaan ko si Senator Francis Pangilinan na magtanong. Anong tingin mo dito sa trabaho mo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon? Isipin mo mga kababayan, ikaw na yung Blue Ribbon Committee, ikaw na magdi-decide kung ito ay guilty or hindi. Ito ba'y nagsasabi ng katotohanan o hindi? Ikaw pa yung hukom, bobo, tanga, adelentado, kupal. Saan ka nakakita ng ng ganito? Ikaw na yung chairman, ikaw pa yung magdi-decide, tapos kinasuhan mo pa. Utak mo. Talagang saksakan ka ng kayabangan, hambog. Ribbon Committee. Marami nagsabi sa akin, Jessica, huwag mo tanggapin yun. Sakit sa ulo. Kung hindi ko naman tatanggapin, sinong tatanggap? Tamaan na ng tamaan, di ba? Wow, Naniniwala yabang. ka doon sa sinabi nila. Kasi nung nag-coup sila Cayetano, di ba, sabi nila, hindi naman ito about the impeachment, kundi this has more to do with the flood control hearings ng Senate Blue Ribbon Committee. Doon ko naman sasabihin sa kanya, both naman, hindi lang naman impeachment yun, hindi lang flood control. Anong tingin mo dun sa mga nagsasabi na selective naman yung mga pag-iimbestiga na yan? Naramdaman ko yan kahapon eh. Kasi may kasamahan akong dalawa doon sa affidavit ng mga Marines, hindi na binanggit. Ako na nasa majority, nabanggit, at saka si Tito Sen. So yun yung gusto ko malaman. Kaya gusto ko yung totoong, kahapon naman, di naman hearing yun, media forum yun, press conference. Sa Lunes, talagang totoong Blue Ribbon hearing.
O, have tapos a power tinanggil niya, mga kababayan, na hindi na daw hearing yun. Press con lang, bobo, tanga. Diba? Tapos sasabihin mo, nung una, magkakaroon ng Blue Ribbon hearing. Kauna-unahan na mag-iimbestiga, tatawagin ng mga Marine. Tapos sasabihin, press con, bobo, tanga. Una pa lang, palpak ka na. Galing-galingan ka eh. Yan, binanatan ka tuloy ni Atty. Baligod dito at Marcoleta. Kasi previously, di ba, ang reklamo is parang hindi natutumbok yung mga masterminds. Itong Yun na nga yung gusto kong massive corruption scandal. Yun na nga yung gusto kong tumbukin sa floor. Kaya sabi ko, with amendments. Wow, yun daw ang gusto niyang tumbukin. Sino ang tutumbukin mo? Sila Diskaya, tanga, bobo! Sila Carly, bobo, tanga! Sila Joel Villanueva, Estrada, yan ba yung mga mastermind ngayon? Wala ka talagang aasahan sa taong ito, mga kababayan ko. Mga tulpok, naging budol ito. Kung dati sikat na sikat ang mga ito, talagang ay sumbungan ng taong bayan dahil meron silang prinsipyong pinaglalaban. Pero nabudol pala tayo ng dalawang ito. Isa rin palang maleta, isa din palang adelentado at kupal na politiko. Diba? Tignan yung mga binabanata niya, kakampi na niya. So tutumbukin mo si Speaker Romualdez? Invited siya sa Monday. How about the President? Kung mayroong mga testigo, basing on this testigo, we will invite him. Yung anak ng Presidente, si We will Congressman invite him kung Marcos. talagang mayroong accusation. Tignan niyo yung itsura niya, mga kababayan, kung nagsasabi ng totoo. I-invite mo ba si Romualdez, si BBM, si Sandro? Tignan niyo yung itsura niya, mga kababayan. Talagang nakakaloko. Parang tabula rasa. Are you starting from that, from scratch? Kumbaga, Yes. Nakaatang sa balikat mo eh. knowing politicians, pag magkakaharap sila, bati-bati sila. Pero pag kailangan nila mag-away, nag-aaway sila. Do you even get along? Nag-uusap pa ba kayo? O talagang yung galit, personalan na? Yung mga magkakaibigan, magkakumpare, kumare, nag-uusap sila at the end of the day. Kaya nga, meron yung efforts na sama ka na sa amin. No, ikaw sumama sa amin. Kakumbinsin mo ko, dito ka na sa amin, paring Erwin, mas maganda dito. Bibigyan ka namin magandang komite. Yung mga magkakaibigan, cheese, nadala siya ng mga barkada. Si Senator JV, Senator Raffy, si Senator Gatchalian, magkakaibigan sila. Nagbago yung pananaw ni Cheese. Parang nape-pressure na raw siya sa community, family niya, tinatanong daw siya ng mga anak niya. Parang nahihiya siya. So, no choice siya kundi pumasok. Senator, sorry ha. Pag si Cheese, lumutang uli yung pangalan, ano yun, iimbestigahan mo rin ba? Nandoon na sa ombudsman eh. Pero kung may bago, Kung may bago na naman, tingnan ko kung pareho yung sinasabi, lulutang na naman singo, sabihin ko, doon ka na lang kayo, i-file mo na lang ito. how about kung may mag-o-over the bakod at may kaso rin? Yung papasok sa amin na may kaso, abay, problema po ng ombudsman yan. Out of your hands. Tapos yung sinasabi ng ombudsman, Boying Rimulya, 9 to 10 daw sila. 9 to 10, may maiuwang kaya sa mga senador? 9 to 10, tama-tama, 10 sila doon sa kabila. Sila lahat? Biro lang. Wow, yabang nito, mga kababayan, no? Akala mo talaga eh, sobrang yabang, oh. Yung lahat daw ng nasa lahat makukulong. Tignan nyo, mga kababayan, yabang nito, ano? Matindi din ang pagkakupal nito, mga kababayan, ano? Tignan nyo, pakinggan nyo po ito. Meron akong papakita sa inyo, ha? Eto. Erwin Tulfo. Tignan nyo, mga kababayan, ha? Ito yung kanyang pagyayabang, eh. Erwin Tulfo. Tignan nyo, mga kababayan, ha? Ipapakita ko sa inyo yung pagyayabang nito. O, tignan nyo, ha? Ito, mga kababayan ko. Tignan nyo ito. Papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, Tignan kahit nyo. na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Tignan nyo. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman.
So ayan mga kababayan, kayabangan niya, 'di ba? Kinain niya. 'Di ba? O ito, tuloy pa natin 'to. Paano yung pagyayabang niya? Okay, so what to expect? Well, depende. Kung magpatawag ng special session, sabi na nga, may 13 kami. Darating yung pang 13 para formally makapag-elect kami ng Senate President na. Yung special session with the President? Yung sasabihin ng President na special session. Pwede ba yon? Pwede. Di ba co-equal branches kayo? Can he summon you to a special May session? mga LEDAC kami. May mga priority bills kami and laws na kailangan pasahin. Pag hinabol, kailangan habulin. National budget is one. Kung nakabakasyon kami, kailangan special session, magre-request sa palasyo para mapasa yung national budget. May mga nagtatanong, matutuloy ba yung impeachment trial kung walang 13? Ang sagot ko naman dyan, may quorum kami. 22 na lang kami. So, right now, 12 kami. So, nakakalamang kami. Kaya kahit di sila sumipot, may quorum, matutuloy. Ang tanga 12 lang kayo, tanga 12 plus 1 dapat. Tanga, bobo. Hindi ka talaga nagbabasa ng ng mga section Hindi mo talaga alam yung sinasabi mo. 12 plus 1 nga ang quorum, bobo, tanga. Ang sinasabi mo yung Abilino versus Cuenco, hindi mo maintindihan, mas naiintindihan ko pa kaysa sa'yo. Bobo, tanga. Galing-galingan ka, ang tuplok ka. Kaya ka nababanatan ng Marcoleta eh. Tuloy po yung impeachment trial. Nasa sa kanila, pag hindi sila sumipot, then bahala sila magpaliwanag sa taong bayan. Merong mga kumalat na mga video mo in the past na binibira mo si Trillanes, Yan. si Risa Ontiveros. Tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros. Makinig kayong dalawa, ha? Tignan nyo, ha? Pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas kayo. That was me. That was me. Yeah. So paano yun? O paano na tuplok? Kasama mo na. 'Di ba? Mga kababayan, ganyan kakupal ang taong ito. Tingnan, nagulat pa si Jessica Soho. Talagang nagtaka, ha? Kakampi mo na mga ito. Binabanatan mo araw-araw. Sabi sa isip-isip ni Jessica, kupal pala ito. Adelentado. Sobrang yabang. Nako, hahabulin ka ng karma, Erwin Tulfo. Balang araw, pagsisihan mo yan. Tignan yung pagiging kupal mo. Kakampo na kayo. Well, because siyempre yung paninindigan mo tignan nyo. before as a journalist, trabaho mo yun di ba? Now I understand Talaga? kung ano yung paninindigan nila, pati yung So, ibig sabihin, pag journalist ka, matapang ka. Kakalabanin mo sila kasi journalist ka, kasi trabaho mo yan. So, ibig sabihin, yung paninindigan mo nun, natumbukin, awayin, birahin ang mga politikong korap. Trabaho mo pala yun bilang journalist. Pero nung naging politiko ka na, naging kakampi mo, mga binabanatan mo. Baba! Tanga! Adelantado! Sabi ng komento. sa kabila kung ano yung pinaglalaban nila, the more you get closer to them and work with them, the more you learn about what they're fighting for, Wow. rather than looking from the outside. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot Depende or corruption. depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. So bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? Fulfilling ang hanap? Mag-Chowking Siomai Chow Fan. Mga kababayan, dun lang ba makikita yung isang politiko na korap, yung mga maraming negosyo? It makes sense, di ba? Interesting, di ba? Itong mga reasoning ni Erwin Tulfo malayo sa katotohanan. Talagang hindi niya madiretso na masagot kung siya ay malinis o hindi. Kasi may mga negosyo ba ako? Di ba? Isipin nyo, mga kababayan ko. Makikita daw sa itsura ng tao. Naku, itsura mo po lang, Erwin Tulfo. Hindi ka na mapagkakatiwalaan. Kaya nga po, yung salin ko, hindi ako natatakot na iprisinta ko na meron akong 650 million, may utang na 250, so meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko when
nasa labas pa ako before I became a politician. Bakit napaka-massive naman yata, napakalawak ng nakawan sa gobyerno? Hinayaan na naging kultura, na naging culture, yung pagnanakaw at walang sumisita. Ang nasisita lang yung mga ordinaryong government employee na kung nag-uwi ng pencil, ballpen, 1 litro ng gasolina yung mekaniko. Kaso, pero may narinig ka ba over the past several years before this flood control, may nakulong. So this time we have to make sure na we really mean what we mean. O mga kababayan, dito pa lang, no, talagang makikita mo talaga sa itsura niya. Hindi talaga siya yung nagsasalita na tao na pakikinggan mo at paniniwalaan mo. Sa itsura nito mga kababayan, parang isang scammer na mabubulaklak ang mga sinasabi. Bawat letra, bawat linya. Kwarta! Di ba mga kababayan ko? Naku po, Erwin Tulfo, wala nang maniniwala sa'yo. We say. Kasi mawawala ang tiwala ang taong bayan sa'yo. Nawala talaga Erwin Tulfo, wala nang tiwala sa'yo ang taong bayan. Sa totoo lang, naku po, wag kami. Sa nangyayaring gulo sa Senado na hindi pa malinaw kung saan hahantong, Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Gulpi sarado kay Jessica Soho. Hindi masagot ng diretsahan ni Senador Tuplok yung feeling abogado, feeling matalino, bendalo pala ang utak. Tapos gaganyanin mo si Marcoleta. Babastusin mo, kukwilyohan mo at bibit-bitin mo. Subukan mo lang. Nang makita mo ang hinahanap mo. For transparency, for a better democracy, mga kababayan. Naniniwala ba kayo kay Erwin Tulfo na malinis ito? Na hindi siya kurakot? Hindi totoo ang mga maleta na issue sa kanya? At sa mga kasama niya na bendalo? O isipin nyo, mauubos daw yung yung sa majority block ni Marcoleta. Makukulong daw lahat kasi sila ang magnanakaw. Tapos sasabihin joke lang daw. Bobo tanga! Pwede bang magjo-joke ang senador? Kaya ka bendalo eh. Kaya nabibwisit ang taong bayan sa'yo. Magaling lang kayo sa mga away mag-asawa eh. Agawan ng lupa. Yung mga siga sa kanto, nakala nyo, kayo yung mga siga. Kayo ang sumbungan ng mga tao. Tulpo dito, tulpo doon. Yung pala, pinagkakaperahan nyo lang para maging content sa mga programa nyo. Kumikita kasi kayo. Magaling lang kayo pagka may camera na nakabalandra sa pagmumukha nyo. Mga kababayan, tandaan po natin ang mga itsurang ito sa darating na eleksyon sa 2028. Ilista nyo ang dalawang ito. Wala tayong mapapala sa mga ito. Puro pagtatakip. Puro kabulustugan. Puro budol. Parang 20 pesos lang na pangako na naglaho na hanggang ngayon. Puro panaginip lang ito. Mabuhay. Ako si The Wonders Philippines. Bali-balita po mga kababayan na may rally. Dambuhalang rally ito for transparency, for a better democracy. Mauulit ang higanting rally ng kapatiran. Kung makita nyo ako dyan, kung nanonood ka sa aking vlog na ito at ikaw ay followers ko, magpa-picture-picture tayo, mga kapatid at mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang katwiran. Mabuhay si Senador Marcoleta at lahat ng kasama niya na ipinaglalaban ng katotohanan at ng katwiran at ng paninindigan. Salamat po.